Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. May mga pinapakalat na naman itong si Sara Duterte, no? Nakakatawa ito eh. Wala daw pong ginagawa si PBBM. Nagpapatawa ka ba, ma'am? Paanong walang ginagawa yan? Inapakasipag nga. Or bulag lang talaga kayo. Itong mga dilis naman, maniniwala talaga walang ginagawa si Marcos, oh. Gaya ng sinasabi ni Roque, kailangan palitan na yan ng nasa tamang pag-iisip. Wow, si PBBM pa pala yung wala sa tamang pag-iisip. Isipin ninyo yan ha, baka kayo yung wala sa tamang pag-iisip. Paano walang ginagawa yan? Ikakapost nga lang natin o kahit sa page ko lang, i-monitor ninyo sunod yung ginagawa ng presidente para sa ating mga kababayan. Tapos sasabihin ninyo walang ginagawa ang presidente. Anong klaseng utak yan? Sara, anong klaseng utak yan? Kay Attorney Yusek Claire Castro pa lang, hindi ka na umuobra eh. Oh. Basag na basag siya dyan eh. Sabi niya oh. Sabi ni Sara, bago to ha. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi, nagtatanong yan at all. Kasi ang sinasabi niya, wala daw po direksyon itong bansa natin kasi ang presidente daw hindi nagtatrabaho at hindi nagtatanong. Parang may mga videos na nagsi-circulate online na nag-uutos, nagtatanong sa mga cabinet meetings. Ang pinupunto ni Yusek Claire Castro dito, sabi niya, prove niya muna kung kailan siya umattend ng meeting. Kung kailan yung time na sinasabi niya na hindi nagko-command ang Pangulo. Oh, sapul na sapul siya. Kay Yusek Claire Castro pa lang, hindi umuobra. Paano na kung presidente na ang magsasalita? Kung si PBBM na ang magsasalita, mas lalong pupulutin sa kangkungan itong si Sara Duterte. Siguro tinutukoy niya nung miyembro pa siya ng gabinete. Diba? Nung secretary pa siya ng Department of Education. Ang problema, paano mo alam o paano mo masasabi na hindi nagko-command kung lagi kang absent sa mga meeting? Diba? Laging absent ito eh. Itong si Sara laging absent. Paano mo nakikita na nagko-command? Parang si ano lang yan eh. Sino yan? Si Paulo Duterte. Ang laki-laki na sinasahod dyan sa House of Representatives. Walang batas na nagawa. Walang ginagawa. Sumasahod lang sa pera ng taong bayan. Tapos, ang masaklap ha, itong mga tao na to, siya pa ang pupuna sa gobyerno, siya pa ang magsasabi kay PBBM na hindi nagtatrabaho ng maayos. Ang masaklap ha, yung mga tao na to, sila yung mag-i-initiate na patalsikin yung taong nagtatrabaho. Patalsikin si PBBM. Dahil kapag napatalsik si PBBM, uy, jackpot to. Inasnap si Sara ang presidente. Anong klase mga tao yan? O, nasa balita ng News 5. Hindi siguro siya, si VP Sara, uma-attend ng meetings. Correct, yan yung buwelta ni Palace Press Officer Claire Castro sa banat ni Vice President Sara Duterte na hindi nag-uutos at hindi nagtatanong ng trabaho si President Bongbong Marcos. Kung hindi nagtatrabaho at hindi nagtatanong ang presidente, sa tingin ninyo, mamamanage ba natin ang inflation? Sa tingin ninyo, papasok ba yung investment mula sa iba't ibang bansa? Sa tingin ninyo, bababa pa ang unemployment rate kung hindi nagtatrabaho ang presidente? Sa tingin ninyo, makakapagbenta ba ng 20 pesos per kilo ng bigas? Yung iba 29 pesos per kilo, yung iba 35 pesos per kilo? Kung hindi nagtatrabaho ang presidente at nakatiwangwang lang siya dyan, sa tingin ninyo? O sige mga DDS, sa tingin ninyo, magkakaroon ba ng 50% discount yung mga estudyante sa LRT at MRT? Isama mo na yung senior citizen kung hindi nagtatrabaho ang presidente. Sige, isipin ninyo yan. Sa tingin ninyo, si Governor Baricuatro ng Cebu, magpapasalamat ba siya kay PBBM kung hindi nagtatrabaho? Dahil mabilis yung naging aksyon ng gobyerno sa pagresponde ng sakuna dyan sa Cebu? Tingin ninyo, andyan ang mga ebidensya. Kaya kung isa-isahin sa inyo lahat yan dahil araw-araw nakamonitor tayo sa presidente. Napakaraming ginagawa ng presidente. Nagkataon lang ang mga DDS bulag. Ayaw nilang tingnan yung mga accomplishments na ginagawa ng presidente. Kasi sinasanto nila itong si Sara Duterte na isa ring pangunahin. Unang-una na nagpapakalat ng fake news laban sa gobyerno. Laban kay PBBM. Mga DDS naman, sige, bulag. Maniniwala agad. Sabi ni Sara,
Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento? Bakit? Kasi he doesn't command, he doesn't ask, sabi ni Sara Duterte. Unang-una, direksyon. From time to time ba mag-iiba ng direksyon ang gobyerno ng Pilipinas? Sige, sagutin ninyo yan. Bukas iba na yung direksyon, next month iba na yung direksyon, next year iba na ang direksyon. Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang gusto ni Sara? Every month mag-iiba ng direksyon? Definitely, hindi. May plano. P-L-A-N-O. Plano. Nasa Philippine Development Plan. Ito yung plano sa loob ng 5 taon hanggang 2040. Ito yung long-term plan. Hindi ngayon lang. Siguro, iniisip ni Sara, dapat ngayon maisip ito ni Marcos ganyan. Dapat ganito gawin ni Marcos kasi naisip niya ito kahapon. Hindi ganun. May plano. May Philippine Development Plan. May plano sa loob ng term ng presidente hanggang sa mga susunod pang mga taon. May plano. Hindi dahil maisipan mo ngayon, gagawin mo yan. Hindi dahil mababa sa survey, gagawin ko to para tumaas yung survey. Hindi dahil mababa yung trust rating ng presidente, baguhin natin yung plano. Hindi ganoon. Pag upo pa lang, inayos na yung plano sa loob ng ilang taon yan. Matapos yung kanyang termino. Hanggang 10 years, hanggang 20 years, hanggang 2040 nga eh. May plano. Paano sasabihin ni Sara Duterte na walang direksyon? Dahil hindi nagtatanong ang presidente. Ganon kasimple ha. Dapat pala nagtatanong si presidente para malaman na may direksyon na may plano. Ma'am, talagang baguhan ka talaga sa pamamahala. Hindi mo alam yan. Pag upo pa lang yan, uunahin na agad yung plano. At ipapatupad na lang yung plano na yan. Kaya pansinin ninyo, yung pagbabudget natin, alinsunod din yan sa plano. Diba? Yung mga legislative agenda, ito yung mga plano natin, ito yung mga reforma na kinakailangan natin sa ating mga batas para maisakatuparan itong plano na nakasaad sa Philippine Development Plan. Ang dyan ng plano, baka hindi nabasa ni Sara Duterte yan. Hindi ngayon, naisip mo, bukas gagawin na, hindi ganun. Mahabang proseso yan. Pinaplano yan sa simula't simula pa lang. Baka hindi alam ni Sara dahil absent siya lagi eh. Hindi siya dumadalo doon sa pagbuo ng plano. Giit ni Castro, madalas siyang nakakasama sa mga meetings ng Pangulo at nakita niya umano kung paano ito magtanong sa gabinete at mga kalihim. Anya, baka hindi lang dumadalo ang bise kaya niya nasabing hindi nag-uutos ang Pangulo. Ano pumasok sa kukote ni Sara? Sabihin niya na walang direksyon dahil hindi nag-uutos ang Pangulo. Imagine mo, issue sa kanila, di ba? Yung paglindol dyan sa Cebu. Issue sa kanila kasi nauna daw si Sara dumating dyan. Which is, wala ka nang ginagawa eh, di ba? Big deal pa ba yan? Eh, tumulong ka naman. O sige, nauna siya dyan. Si PBBM hindi nakapunta agad kasi nasa Masbate. Eh, biktima rin naman ng mga sakuna yun. Sa tingin nyo ba, dapat lahat ng sitwasyon, paano kung sabay-sabayan ang judge ng presidente? Definitely hindi. Nag-uutos ang presidente. At alam na naman kanya kalihim kung ano yung dapat gawin. Reminder na lang siguro sa presidente, gusto ko agad-agad aksyon. Gusto ko, ibigay natin lahat ng tulong na kinakailangan nila. Huwag natin iwanan yung mga yan. Which is yun ang ginagawa ng DSWD, ginagawa ng DOH, ginagawa ng DILG. Lahat yan ang ginagawa. Not necessarily kailangan ng presensya ng presidente sa lahat ng lugar. Hindi naman kayang i-multiply ng presidente yung kanyang sarili. O kung ikutin niya lahat ng tinamaan ng sakuna, naku po, hindi matatapos yan. Paano yung iba niyang functions? Paano niya magagawa yung iba niyang tungkulin? Kaya nga may alter egos eh. Kaya nga may mga secretaries eh. Kaya nga may mga departments tayo eh. Alter ego ng presidente yan. Gawin nila yung kanilang trabaho. At I think ginagawa naman nila yan kasi papupurihan ba siya ni Bari 4? Mismong dyan sa Davao. Di ba? Nagpunta dyan sa Davao. Natutuwa yung mga kababayan ni Sara Duterte mismo dyan. Kasi mabilis yung aksyon ng presidente. O itong modular shelters lang eh. Ang bilis eh. Nang isang araw lang sa tent nakatira. Yung mga biktima ng lindol dyan. Ngayon, nasa modular na. Modular shelters na. Kung hindi nag-uutos ang presidente, mangyayari ba yan? Imagine mo, panahon ni Digong, ganyan ba kabilis? May tatayo yung modular shelters na yan. Definitely hindi. Hindi na nag-iisip tong si Sara, bakit niya sinasabi niyan? Hindi kasi umattend ng meeting, kaya hindi niya alam yan. Isa pa, paano walang direksyon ang administrasyon na ito?
binulgar nga, dito lang tayo sa usapin ng korupsyon ha. Kung walang direksyon, hindi natin mababawi sa mga diskaya itong bilyones o millions pa lang, kasi mga sasakyan pa lang ang i-auction na. Kung walang direksyon, hayaan nila kung ano mangyari. O kung hindi mismo ang presidente nagbulgar niyan, paano walang direksyon? Pangalawa, pangilan na ba to? Pangalawa, pangatlo. Hindi alam ni Sara Duterte ang plano o ang direksyon kasi unang-una, hindi siya dumadalo sa State of the Nation Address. Kahit doon man lang sana, actually trabaho niya yan umattend dyan sa SONA, hindi niya magawa. Kung uma-attend lang sana siya, makikita niya, maririnig niya mismo sa presidente kung ano yung plano ng presidente in the coming years at ano yung nagawa ng presidente sa mga nakalipas na taon. Simple lang yan simple. Pag-attend lang sa State of the Nation Address, hindi magawa nito ni Sara Duterte. Paano niya nga naman malalaman yung plano? Di ba? Basic na basic yan. Pangalawa, laging pangalawa yun. Pangatlo, paano malalaman ni Sara Duterte yung direksyon ng Pilipinas? Madalas siyang wala dito. Laging nasa ibang bansa. Palibot-libot, paikot-ikot ng kung saang bansa. Naghahanap siguro ng bansang tatanggap sa tatay niya. Once na mag-grant ang interim release, ang problema, na-reject. Hindi na talaga malalaman yan. Kasi wala siya Nasa ibang bansa. Wala siyang malalaman na plano dyan. Simpleng pag-attend nga lang ng budget hearing, hindi niya magawa. Sa Senado, sa House of Representatives, o dyan sana mapag-usapan Kahit pa makarinig ba na lang siya dyan, anong plano ng gobyerno, malalaman niya. Wala Hindi mo mahagilap. Basahin ko yung ibang comments The president is focused on his work, not on drama. Action speaks louder than words. Instead of throwing shade, the vice president should support the president's efforts. We need unity, not division. Exactly. Yan ang comment ni Barbie Moco. Alam mo, dapat ang ginagawa ni Sara dyan, vice-presidente naman siya, tumulong na lang siya. Diba? Tama na yung drama mo, tama na yung acting mo. Hindi kayo nagtatagumpay kahit anong pagpapatalsik ninyo sa presidente, hindi nyo mapapatalsik yan. Dahil marami nagmamahal dyan, maraming sumusuporta dyan. Instead, tumulong ka. Yung simpleng humanitarian efforts na lang Yung pagresponde sa mga sakuna, yan na lang ang gawin mo. Malaking bagay na yan. Diba? Diyan ka na lang mag-focus. Ang problema, sabihin ni Sara, hindi nyo ako binigyan ng budget maging resourceful ka. Kung wala kang budget, si Leni Robredo nga nakapagtrabaho ng walang budget Dahil binawasan ang budget ng tatay niya. Ayun, political persecution. Anong ginawa ni Leni? Naghanap ng mga sponsors. May mga donors, may mga donasyon. Kaya nagkapagtrabaho pa rin siya. Kahit ginigipit siya ng tatay mo. Nakapagtrabaho pa siya. Ginigipit ba ni PBBM si Sara Duterte? Hindi. Bakit ganyan kababa yung budget niya? Kasi hindi niya ginagastos ng tama. Alam naman, bigyan ng budget, hindi na ginagastos ng tama. Meron siyang issue sa confidential funds. Alam naman, bigyan mo na naman. Problematic nga may issue sa confidential funds Napaliwanag niya ba ng maayos kung saan napupunta? Yung pera na binigay sa kanya, hindi niya na ipaliwanag. Tapos i-issuean mo na naman ng malaki. Sa madaling sabi, nag-iimbento na lang ng dahilan si Sara Duterte para hindi magtrabaho. Gasgas na itong kasabihan na kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, marami kang dahilan. At yan ang nangyayari. Napakaraming paraan para makatulong si Sara Duterte sa mga kababayan natin. Kahit dyan na lang siya sa Davao Yung biktima dyan sa Davao Oriental, yan lang muna prioritize niya kasi kababayan niya, di ba? Wala tayong marinig na ginawa niya dyan. Namigay, lugaw. Pandesal. Doon na lang sana mag-focus na lang sana siya doon Pero, wala. Dahilan, walang budget. Kung bigyan mo ng budget, hindi mo alam kung saan pupunta. Sabi pa ng isang netizen, kahit anong gawin yung paninira sa Marcos, sila pa rin ang susuportahan namin. Si PBBM lang naman ang nakapagpabago ng Pilipinas. Yung dating tahimik, ngayon ginugulo ng mga DDS. Ayaw na kasi mag-cooperate Pwede bang isubmit nyo yung sarili nyo? Kasi maganda naman yung ginagawa. Kung hindi maganda yung ginagawa, hindi magprotesta kayo. Pero nakakapagtakay, lahat ng gawin masama. Lahat ng gawin ng presidente masama. Wala kayong sasang-ayunan kahit na isa kasi lahat masama. Paano nangyari yan?
Ang daming ginagawa, lahat sasabihin ninyo walang ginagawa. O mga diles din naman, ganyan din ang sinasabi ninyo. O tuloy, sinasabihan siya, wala sa tamang pag-iisip. Saan ka ba naman, daming ginagawa, wala raw ginagawa. Paninindigan talaga ni Inday na sisirain niya si PBBM kahit totoo o hindi, basta masira lang niya. Napaka walang hiya na VP, sabi ng netizen. Ayaw talaga tumigil. Sabi nga ng taong walang utak, madaldal, atake ng atake, di nag-iisip. Di tulad ng taong may alam, tahimik, may respeto, at nag-iisip muna sa lahat ng gagawin. Tumigil ka na, VP Sara. Ang problema kasi yung ego nito nasusustain ng mga kapwa niya DDS. Siguro binubulungan siya, tama yung ginagawa mo. Sige, bangag kasi yung presidente. Walang ginagawa yung presidente. Sige lang, ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo para mapag-resign natin yan. Mapatalsik natin yan. Kasi ikaw ang makikinabang. Ikaw ang uupo once na mapatalsik na yan. Tama ba yan? Ilang taon na lang, 2025 na ngayon, a matter of 2 years and ilang months na lang. Presidential elections na. Magtrabaho siya ng maayos, baka manalo pa siya sa pagka-presidente sa 2028 kung iboboto siya. Pero hanggang ngayon, hindi nagtatrabaho. Tapos, ang taas ng rating, paano nangyari yun? Ikaw na tong tamad, ikaw na tong hindi nagtatrabaho, ikaw pa yung mataas ng rating, nakapagtataka naman yan. Diba? Hindi pa huli ang lahat. Pagtrabahuan niya naman yung malaki niyang sahod. May ilang taon pa 2 years mahigit pa. Magtrabaho na siya dyan. Tama na yung drama niya, tama yung sinasabi ng isang netizens Sa ganitong sitwasyon na maraming problema, may mga lindol, may mga sakuna, tumulong na kayo. Hindi yung bakbak kayo ng bakbak. Patalsikin ninyo si PBBM, Marcos resign, rally kayo ng kung ano-ano man yan. Unlad ba ang Pilipinas dyan kung nag-martial law na naman? Papatalsik nyo ang presidente. Unlad ba ang Pilipinas dyan? Tingin ninyo, pasulong ba tayo dyan o baka paatras lang tayo sa ginagawa ninyo? Ay, isip sa ginagawa ninyong yan. O siya, sige. Baka may mga nais kayong sabihin, ikomento, mga mensahe ninyo kay Sara Duterte, ikalagay dyan sa comment section nang mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang, baka di pa po kayo naka-like at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang po yung mga nasa Facebook. Yung nasa YouTube naman, click nyo lang po yung subscribe dyan sa baba, no? At nasa TikTok, click nyo lang po ang subscribe. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo, bye-bye.